Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Huwag kang mang two-time. Okay, so ilagay natin sa pagmumotor. Huwag nating pagsabayin ang dalawang bagay na to. Throttle input and front brake inputs. Okay? Napakasimple lang. If you open the throttle, you want the bike to go. If you apply the front brake, you want the bike to stop. Okay, lagyan natin ng konting palabok. If you open the throttle, the rear suspension will squat and consequence niyan, yung front suspension, yung fork will rise. So, if you open the throttle, gaganyan yung motor. Ayan, tutunghay yung motor. Now, if you apply the front brakes, the front suspension or the forks will dive. Okay? So, isipin nyo na lang, you are asking two different things, o hindi lang talaga different, pero two conflicting results from your bike. Ano ba talaga? Gusto mong umandar o gusto mong tumigil? Ayan. Ang kaya ko nabanggit yung suspension play kasi syempre if you accelerate or if you are accelerating, nakaangat yung front suspension mo, then you apply the brakes, maglalaban yung puwersa na yon, hindi siya maganda, magiging unstable ang motor. And yun yung pwedeng maging dahilan ng isang semplang. Now, itong riding tip na to ng huwag pagsabayin ang throttle at saka ang front brake. Sabi ko dati, sino ba namang loko-loko ang pagsasabayin ang throttle input at saka ang braking inputs, di ba? Hindi ako naniniwala dati na pwedeng mangyari pala yon. Well, na-realize ko na madalas palang nangyayari yun. Madami palang nakakaranas ng gano'n. Hanggang sa ako mismo. Ako mismo, naranasan ko na in one situation, pauwi ako galing Marilaki. I applied the front brakes, not knowing, hindi ko alam na halos nasa 35% pa yung throttle opening ko. Naka-open pa yung throttle ko, pero namemreno na ako. Nagulat na lang ako kasi yung motor, naging unstable siya. Parang nagulat, sabi ng motor, ano bang gagawin natin? Then doon ko na-realize na I should release the throttle. Then pag-release ko ng throttle, dahil nakapiga na rin ako sa front brake, nag-dive ng ng matindi yung front suspension. So na-unsettle yung motor. Naging unstable yung motor. In another experience, na-close ko na yung throttle, pero pag abot ko sa front brakes at pag apply ko ng front brakes, nabuksan ko yung throttle nang hindi ko sinasadya. Pwede palang mangyari yun. So sabi ko, naku, kailangang aralin ko tong riding skill na to. So, throttle control and braking control. And you know what? Meron pa palang isang bagay na dapat kong matutunan. It's the proper setup of your front brake lever. Ang napansin ko, kapag masyadong mataas yung front brake lever, ang tendency ng kamay natin is, if let's say nakaarangkada ako, di ba? And I close the throttle, ngayon aabutin ko yung front brake lever, pero ang taas, pumipihit uli yung kamay ko bago ko maabot yung front brake lever. So pag apply ko ng preno ngayon, nag-open na yung throttle din. So dapat pala yung front brake lever i-set up natin na maayos para hindi magkaroon ng unnecessary movement yung ating kamay if we are going for the brakes. So isa-set up natin yung front brake lever na yung kapag tayo'y naka-throttle input, isinarado natin ng throttle, automatic aabutin natin yung front brakes. So, dagdagan natin, paano natin masisiguradong maabot natin ng maayos yun nang hindi mag-a-add ng throttle input. Let's use 2 fingers for braking. So, ang mangyayari niyan, nakayapos yung dalawang maliliit na daliri, yan, sa handlebar. Okay? So, ang mangyayari dyan, let's say nasa arangkada ako, nakaabang dito, nandito yung brake lever, and kapag isasarado ko na yung throttle, gumagapang na yung dalawa kong daliri dun sa front brake lever at inaabot ko na. And then pag sarado ng throttle, I'm also applying the front brakes smoothly. Ayun. So nasa setup rin pala ng ating mga hand controls. And then last is yung smooth application. Yung smooth application of force. So yung throttle control natin na smooth dapat, smooth opening, smooth release, and then yung front brake lever natin na
squeeze the brake, and of course, release the brakes. Ayun. So, be smooth with your inputs. Yun yung solution doon para maiwasan natin. And of course, yung overall dyan is mag-practice tayo ng proper riding skills. So, again, huwag tayo man two-time. Hindi masarap, hindi masaya. Hindi magiging masaya kung pagsasabayin nyo ang throttle input at ang braking inputs. Huwag nyo nang subukan. I'm telling you, it's not a good thing. Kahit pa yung mga expert riders na mismo nagsasabi na kahit sila, pag napagsabay nila ang throttle input at saka ang front brake inputs, nagiging unstable yung motor, kahit yung mga experts, pwede silang bumagsak. Okay, but last thing. Rear brakes. Okay? So, ang rear brake at saka ang throttle input, pwedeng pagsabayin. Kasi yung rear brake, pwede mo yung timplahin with your throttle input para makakuha ka ng same effect as traction control, anti-wheelie. On the next video, i-discuss natin kung paano nangyayari yun na maganda palang pagsabayin. So kung mag-2-2 time ka, ang i-2 time mo, yung throttle control at saka yung rear brake. On the next video, this is Mad Can Ride.